Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon ay maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong update. Ito pong update po itong nakaraang araw po ni Congressman Pulong sa kanya pong ama ng ating dating Pangulong Duterte mga tambay na sobra daw po talaga ang ipinayat at meron din po siyang sinabi kay Congressman Pulong. At syempre po dito po naman sa mga legal team ni dating Pangulong Duterte ay nagpahayag din po na posible pong iuwi o uuwi ng Pilipinas o iuwi ng Pilipinas ang ating dating Pangulong Duterte, lalong-lalo rito sa kanyang sinasabing pansamantalang kalayaan o interim release mga tambay. Pakinggan po natin ang mga balita at komentuhan po natin mga tambay. Unahin po natin yung update po ni Congressman Pulong. Kong, maayong hapon. Kamusta ka karon, Kong? Okay, ako okay ra. Kamusta yung medyo visit? gutom na. Gutom na siya. Dalion lang natin. Okay ra. Sir, kamusta yung visit kay former President Duterte? Okay raman, ato siyang gi-inform na amo ng mama ang mupuli sa ako diri, last visit na nako ugma. So far okay man siya. Magpaluy-luy lang daw siya para di siya malatosan. si Mama rin mo kung ang mo polisay. O ang anak ni Inday, si Sharky. Akong, unsay mo reaction daw kung ipakatanong natong kababayan sa your son Rego being the Vice Mayor ng Davao? Magtarong siya trabaho kay matud sa gibilin sa akong amahan sa ako, you make your own history, di ba? Kung di sila magtarong, di siya magtarong sa iyang trabaho, di na siya butuhon sa mga taga Davao karong umaabot ng eleksyon. So ang ako diha, siyempre isip amahan nalipay ta nga naimusunod nato sa pagserbisyo sa mga Davaoenyo. Tarungon lang niya. Kay iya man ang kaugmaon ng ato ang gikuan diha, gistoryahan. Kung naabay message si PRRD sa mga kababayan niya, maura man gihapon to iyang message nga unahon na daw sa mga Pilipino ang ilang kinabuhi, kalimtan na daw siya, tiguwang naman daw siya, hapit na po daw siya. So, moto. Mo gani karon ni naggihubo niya ang jacket, pakita niya sa iyang mga apo nga kung saan na siya kapayat ba. Payat na. sa reaction sa iyong mga apo kung Siyempre, naluoy ra. Gingnan po siya sa kaning kinamaguangan na kung babae nga kaon daghan. yes. Okay, magsige mo pagtingog ngayon tiyan. Di siya gakaon ko. Gimingaw lagi kuan kanang Bisaya nga pagkaon. Mga inununan, mga anak. Mga kuan bulad nito. O pwede lang magdalag bulad sulod. Pero basig pagawason tanan nanimahong bulad sulod. Luto naman. Kung on a different question, what's your reaction about Senator Riza Ontiveros filing cases to the vloggers now pertaining at Yan mga tambay, wag na po natin pakinggan yung kay Riza Ontiveros mga babayan. Yan po ang update ni Congressman Pulong sa ating dating Pangulong Duterte. Talagang sobra na siyang pumapayat at nakakalungkot lang po mga tambay. Mayroon pa siyang binanggit na parang itama niyo po si Kamanong dahil hindi naman po ako Bisaya. Nakakalungkot po sa pagkakaintindi ko. Parang matanda na siya, kalimutan na lang siya, parang ganun po. At siya naman po ay yung sinasabi pong pagpapahingahin at handa ng pagpahingahin. Parang ganon. Nakakalungkot lang po no, na sabihin po ng dating Pangulong Duterte na siya po parang kalimutan na lang dahil matanda na siya. At anytime nga naman ay siya pagpapahingahin ng Panginoon mga tambay. Nakakalungkot lang po. Grabe po kasi ang ginawa sa kanyang pamumulitika at demolition ng pamilya na natulungan niya nung siya'y Pangulo ng ating bansa. Natulungan niya ang pamilyang ito ang naghudas at nagpatapon po sa kanya. Nakakalungkot lang po. At ito naman po ang update po ng abogado. Maasa ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roque. Ayan po, umpisahan po natin. Si Attorney Capman po ay umaasa po na talagang madidesisyon na ng ICC yung hinihiling po na pansamantalang paglaya po ng dating Pangulong Duterte. At syempre po,
mas gugustuhin po ni Attorney Kapman at tayo po mga Pilipino na siyempre po sa Pilipinas po siya diretsong iuwi, mga tambay. Dahil ito po'y gawa-gawa lang naman po nila ito, pamumulitika. Wala naman po talaga siyang kaso na kung tutuusin, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. Umaasa ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Nicholas Kapman na maaring dalhin sa Pilipinas si Duterte. Ito'y kung papaboran ng International Criminal Court ang apela nilang interim release para sa dating Pangulo. Maaari anyang magsilbing host country ang mga bansang hindi miyembro ng ICC, kabilang na ang Pilipinas, basta't may sapat na kasunduan. Positibo naman ang kampo ni dating Pangulong Duterte na agad maglalabas ng pasya ang ICC sa request na interim release, lalo na at may edad at mga isyu sa kalusugan ang dating Pangulo. Even non-state parties can host persons who are on interim release from the International Criminal Court, should the court approve it. Obviously, we would want President Duterte to go back to the Philippines. But if I'm not mistaken, the government has already stated, point blank, that it's not prepared to receive him. Siyempre po, umaasa po. Siyempre po, yun po ang iniintay po ngayon ng kampo po ni dating Pangulong Duterte, ang kanya po mga abogado, ni si Attorney Kapman po na madaliin po sa lalong madaling panahon yung desisyon po ng ICC sa pansamantala o interim release, mga tambay, ng dating Pangulong Duterte. At talaga pong ang dating Pangulong Duterte, kailangan mo talaga tanggapin sa Pilipinas yan. Una-una, Pilipino yan. Dating Pangulo yan. At walang ginawa po yan na isang damukal na sinasabi nila. Ito, gawa-gawa lang po nila ito eh. Dahil po nakisang-ayon na po at nakianib. Parang ganun po, di po ba lumalabas? Di umano ang makakaliwang grupo sa gobyerno. Parang naki-join na po ito eh. Parang kaanib na o kapuwersa na nila. Hindi po ba? At ang pamahala natin, sinusuportahan pa yata ang grupo na ito. Ang mga nagsampa, gawa-gawang sampa. At mismo po, di ba? Pati ang DOJ, di ba natatandaan nyo ang DOJ? Ano po sabi ng DOJ? Wala pong mga ebidensya yan eh. Di po ba? Wala pong mga ebidensya yan, yung mga nagsampa ng kaso na yan. Di po ba? Kaya nga walang kaso sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Diyan sa sinasabi nila nga pagsugpo sa pulburon. Di po ba? Nakita nyo po, yung mismong DOJ nung araw na mga 2 years ago o 1 year ago, sinasabi nila po yun na walang pwede ikaso dahil nga po walang matibay na mga ebidensya na magdidiin sa dating Pangulong Duterte. DOJ pa nagsabi nun. Yan. Pero ngayon, ang DOJ na po ngayon na nagpupush na po na gumawa po ng mga sariling ebidensya nila, di umano. Diyan ka magtataka. Yung dati, walang ebidensya. Ngayon, meron na. Dahil nga po sa pamumulitika. Tapos gusto pang maging ombudsman. Mga tambay. Ombudsman. Pero parte ka ng pamumulitika yata. Hindi kaya? Kaya nakakalungkot lang po mga tambay. Ano lang po natin. Unahin po natin itong pansamantalang kalayaan ng dating Pangulong Duterte. Wala pong karapatan kahit po ang Pangulo na hindi po pauwiin yan. Mga tambay, wala siyang karapatan na yan kung yan po ay madesisyon na ng ICC sa pansamantalang paglaya. Wala, ninuman, kahit po si Kamanong, isa pong Pilipino yan. At wala pong mga krimen na sinasabi po na naging problema po ng bansa yan. Ang dating Pangulong Duterte. Diba? History nga po yan eh. Diba? History. History po ang dating Pangulong Duterte na napakagaling na Pangulo. Di po ba? Wala nga siyang history ng korupsyon eh. Di po ba? Ikumpara mo sa pamilya na nakaupo ngayon. Di po ba? Kung yung pamilya ng Marcos, ng Pangulong Marcos Jr., yung pamilya niya, napakaraming history, pero pinabalik ng bansa yan eh. Tinanggap ng Pilipinas dahil Pilipino. Di po ba? Mas napakarami po nilang kasalanan na nagawa sa Pilipino, di umano. Lalong-lalo po nung panahon ng tatay niya. Di po ba? Isinusuka po yan ng sambayan ng Pilipino. Yung pamilya niya dahil sa pagdideklara ng martial law. Di po ba? Nakita niyo po ba yung comparison? Isingit lang po natin. Ang dating Pangulong Marcos Sr., ang Ferdinand Sr.,
nagdeklara ng martial law, di po ba napakadugo? Madugo, napakaraming na biktima at natsugi nung kanyang martial law. Hindi po ba? History. Isang damuka lang na todas na tsugi nung martial law ng kanyang tatay. Di po ba? Di po ba nagdeklara din po ng martial law ang dating Pangulong Duterte? Madugo po ba? Marami bang namatay nung martial law ni dating Pangulong Duterte sa Mindanao? Di po ba nag-martial law siya sa Mindanao? At tumahimik ang Mindanao. Di po ba hindi madugo? Walang halos na tsugi. Pero ikumpara mo doon sa martial law, nung tatay, nung nakaupo ngayon. Grabe, history po yun. Napakaraming tsinugi. Di po ba? Lalong-lalo yung mga nag-aaklas sa gobyerno. At yung lumalaban sa gobyerno, nawawala na lang, missing. Hindi po ba? Nakita niyo yung comparison? Martial law pa lang yan. Ibang-iba na magpatakbo ang magaling na presidente. Di po ba? Less. Walang gulo nung martial law niya. Samantalang itong martial law itong kabila, napakagulo at napakaraming natodas. Hindi po ba? Nakita niyo po, kapayapaan, mapayapa. Naging mapayapa po ba nung martial law nung kanyang tatay? Di po ba hindi? Magulo hanggang ngayon may CPP and PNDF. Dahil sa kanila nang gumula. Hindi po ba? More than 50 years na. Di po ba? Ngayon, yung CPP and PNDF na napakagulo, ngayon kasama yata nila. Hindi po ba? Yung nagpapabagsak sa kanila, ngayon kasama na nila. Hindi po ba? Para naman pabagsakin ng Duterte. Hindi kaya? Nakita niyo po yun? At napakaraming history nila. Hindi lang po sa martial law. Nahandyan pa po yung napakaraming tagong yaman, di umano. Mga ilgaten. Napatunayan na po yan ng mga bansa na meron daw po doon mga bank account. Hindi bababa sa 18 bank account sa buong mundo. Nakita niyo po yung mga history nila. Martial law, napakaraming natsugi. Mga kaperahan, ginto. Di po ba? At yung pagiging ganit sa kapangyarihan. Nakita niyo po yung history nitong nagpatapon. Yung nagpatapon sa dating Pangulong Duterte. Yung history. Sila ganit sa kapangyarihan. Di ba? Mahigit 20 taon. Hindi bababa sa 20 taon na nungkulan ang pamilya niya. Tapos itong magaling na presidente na pinatapon, ganid ba sa kapangyarihan? Ganid? Di po ba hindi? Kung ganid sa kapangyarihan ng dating Pangulong Duterte, sino po presidente natin ngayon? Si Bongbong Marcos po ba kung ganid siya sa kapangyarihan? Hindi po ba dapat si Sara, si Inday ang presidente kung ganid ka sa kapangyarihan, swapang ka? Hindi katulad ng history nila. Hindi po ba sila swapang, ganid, di umano? Hindi po ba? Yun yung sinasabi ko mga tambay. Tingnan natin ang history para sabihin mong masamang tao si dating Pangulong Duterte na hindi mo tanggapin sa Pilipinas yan. Samantalang yung pamilya nung nagpatapon, napakaraming history. History sa panunungkulan, sa pera, sa ginto, sa dami na natsugi. Ikumpara mo sa sinasabi nilang natsugi raw po nung war nung pulburon. Di po ba? Yung pagsugpo sa pulburon. Mga kababayan, mga may bisyo yun. Tinangkilik nila yung bisyo. Pero yung sinugi nung martial law, nitong tatay niya, mga kababayan, karamihan po ron, hindi po mga nagpupulburon. Mga kababayan, normal na tao po yun. Nag-aaklas lang po dahil sa sobra nilang kagahaman sa kapangyarihan di umano. Na ayaw nang bumaba sa kapangyarihan. Kaya nag-aaklas. Pero natsugi ang karamihan. At hindi lang po 30,000 ang natsugi ron. Yung sinasabi nila human rights, di po ba? Daan-daan libo ang natsugi ron. Pero hindi hinahabol ng human rights ngayon yan. Hindi po ba? Nakita nyo yung comparison? Para sabihin mo na hindi mo, pigilan mo umuwi yan. Kung lumabas na at pumabor, kung pumabor man sa dating Pangulong Duterte ang pag-uwi niya sa Pilipinas. Pero dadaan po sa butas ng karayom yan. Kasi sinasabi ni Atty. Kapman,
ang number one kalaban at prosecutor daw ng dating Pangulong Duterte ay yung nasa Malacanang, yung nagpatapon sa kanya, di umano. Ginamitan pa yata ng isang damukal na pera yan para po ang ICC ay one-sided lang. Walang makitang iba. Nakatutok lang sila para gipitin ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Pera-pera yata ang nangyari riyan. Dahil alam naman natin, mismo ang Amerika ang nagsasabi na sumasawsaw na sa politika yan. Pera-pera na daw yan, yung ICC na yan. Di po ba? Kaya nga po, marami ng bansa ang walang tiwala dyan sa ICC. At ang dating Pangulong Duterte na lang nililitis niyan. Ang nililitis niya ng dating Pangulong Duterte na lang. Di po ba? Yan na lang ang bumubuhay sa kanila ngayon. Hindi po ba? Ang masakit pa, napakarami pang anomalya. Iisa na nga lang yung nililitis nila, sablay pa sila. Nalagay pa sila sa kahihiyan, lalong-lalo sa proseso ng kanilang Rome of Statue, kung paano dapat ang tamang proseso, kung paano nila tatanggapin ang akusado. Hindi po ba? Kaya po dito mga tambay, binigyan lang po natin ng comparison. Ang pamilya Marcos, sa dami ng ginawa na kasalanan sa Pilipinas, marami siyang issue sa pagtsugi ng kanyang martial law, issue sa isang damukal na kayamanan, ginto, at issue sa pagiging ganid, gahaman sa kapangyarihan ang pamilya nila. Nakita niyo po, pinabalik ng Pilipinas. Buong pamilya niya tinanggap ng Pilipinas at nakabalik pa sa pangyarihan sa tulong ng mga Duterte. Nakita niyo po, sila yung napakaraming issue na napakaraming binigay na problema sa Pilipinas. Pero nakabalik sila, buo, pamilya niya, nakabalik sa Pilipinas. Pero ang dating Pangulong Duterte, hindi mo pa babalikin. Nakita niyo po yung comparison. Isang magaling na Pangulo na wala po siyang karga-karga na mga issue na katulad nung pamilya Marcos. Walang karga-karga na history. Di po ba? Walang martial law na madugo. Di ba? Nag-martial law rin kasi eh. Ang dating Pangulong Duterte hindi madugo. At yung pagsugpo niya sa pulburon, kailangan yon para yung natitira nating henerasyon na marami pang sisibol na mga kabataan ay mailigtas yung ating susunod na henerasyon na hindi na kainin ng pinagbabawal na tawas o pulburon. Hindi po ba? Kinontrol niya ang pagiging narco-politics ng ating bansa. Mga kurap na politiko, mga oligarkong nagahari sa ating bansa, kinontrol niya dahil magaling siyang leader. Kinontrol niya ang mga nananamantala sa ating mga oligarko na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Di po ba? Mga may utang sa gobyerno, kinontrol niya. Di po ba? Napakagaling. Kung kinontrol niya ang korupsyon, mga politikong korap, narco-politics, kinontrol niya ang pulburon sa bansa. Terorista, kinontrol niya. Di ba? Pinababagsak niya ang mga grupo na ito. Pero ngayon, pinababagsak po ba ngayon ng Pangulong Marcos ang grupo nito? Pinababagsak po ba niya ang CPP-NPA ngayon? Sige nga. At pinababagsak din po ba niya ang pulburon sa ating bansa? At pinababagsak din po ba niya ang mga korap na mga politiko sa ating bansa? Pinababagsak po ba niya? At pinababagsak po ba niya ang paghahari ng mga oligarko? Kinokontrol ang bansa? Sa tingin nyo, nakita nyo po yung history ng dating Pangulong Duterte na pinatapo nila. Lahat po yun, katangian ng dating Pangulong Duterte. Ngayon, opposite. Hindi natin makitang katangian ngayon ng ating Pangulo, yung katangian ng dating Pangulo na pinatapo nila. Di po ba? Ganyan po katindi. Kung may utak ka, hahangaan mo ang Pangulong Duterte. Hahangaan mo siya kung may utak ka. Kung matino kang Pilipino, ha? Kung matino kang Pilipino. Pero kung ang utak mo ay mayroong kontrol ng pulburon, tawas at coke,
never mo magustuhan ang dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo na kung ang utak mo ay puro pagnanakaw, corrupt, hindi mo magugustuhan. Hindi po ba? Yan, mga kababayan, yung comparison natin. Na wala silang karapatan, mga kababayan, natanggihan nila na maiuwi ng bansa ang isang napakagaling na Pangulo na nagdaan sa ating panahon. Ngayon, baliktarin mo ang sitwasyon. Kung ang Pangulong Marcos ang nasa ICC, baka majority ng Pilipino sabihin na huwag ka nang umuwi. Hindi kaya? Diyan ka na lang. Hindi po ba? At ito naman po nakakalungkot, mga katambay. Ito pong nangyayari sa ating dating Pangulong Duterte. Di ba? Nakakalungkot. Ito pong update sa atin ni Congressman Pulong. Di ba? Kahit ako po nalulungkot dahil nga po sa dami ng kanyang karamdaman, kailangan po ng yung family lagi pong nasa tabi niya para po madugtungan at lumakas ang kanyang pangangatawan at buhay. Di po ba? Tapos unti-unti kang kinikitil. Walang, hindi, napakahirap kasi tanggapin, mga tambay. Yung ginawa ng gobyerno kasi natin sa kanya Di ba? Napakahirap tanggapin. Walang proseso ng batas. Antimano, pinuwersa ka, dakpin sa airport. Kinuha ka sa airport, hindi ka man lang dinala sa korte para mapagpaliwanag ka. Di po ba? Maipaliwanag mo yung rights mo. Kaya nga meron tayong rights. Pero kay dating Pangulong Duterte, wala siyang rights. Dinala lang sa kampo. Di ba? Matindi. Kampo ng mga militar. Doon lang. Kaya nakakalungkot lang po bilang Pilipino. Hindi naman po tayo tangat bobo at gago para paniwalain tayo na tama ang ginawa nila. Di ba? Tapos makikita mo yung isang matanda na napakagaling na Pangulo. Nagsasakripisyo, nagsasaper sa ginawa nilang pamumulitika. Di po ba? Hindi ka ba magagalit sa ginawa nila? Samantalang yung mga gumawa, napakaraming issue. Napakaraming issue ng korupsyon, pamumulitika. Di po ba? Nasa kanila lahat at meron pang issue ng pulburon sila. Di ba? Hindi ka ba magagalit? At gagawan lang ng kasiraan, puro gawa-gawang kasiraan lang ang ginagawa nila para po ito mapabagsak lang ang popularidad. Ganyan po trabaho nila kasamang media. Di umano. Kaya nakakalungkot pong marinig mo, no? Na ang dating Pangulong Duterte parang nagbibilin. Parang sinasabi sa ating mga Pilipino, nagkakaganito ako. Pero tayo, mga tambay, ano sabi niya sa atin? Kalimutan na lang siya. Kung doon sa aking unawa, dahil hindi ko naman halos naintindihan yung salitang Bisaya, sa aking unawa, parang sinasabi niya, kalimutan na lang siya. Matanda na siya. Di ba? At anytime ay siya'y pagpapahingahin. Kalimutan na lang siya. Pero yung kanyang ginawa sa atin na napakaganda, katahimikan, kapayapaan, lalong-lalo sa pagsugpo. Yung ginawa niyang pagsugpo sa Marawi, pagsugpo sa lahat ng bagay na nagbibigay ng problema sa ating bansa, lalong-lalo nung bigyan tayo ng pandemya. Di ba? Ang buong mundo nagkaroon ng pandemya, yung COVID-19. Nakita niyo po yung kagalingan niya para tayo mabuhay. Pati yung nagpatapong sa kanya, buhay. Yan. Kauna-unahan yung Pangulong Marcos, buhay. Nung pandemya, nasaksakan silang lahat sa kahusayan ng dating Pangulong Duterte. Lahat ng mga bumabati ko sa kanya at nagpatapon sa kanya, nagsabwatan, di umano, nasaksakan ng bakuna sa kanyang kagalingan. Hindi po ba? Sila, ano po ang ibinibigay sa atin ngayon na nakaupo? Magaling po ba? Kagalingan po ba binibigay sa atin? Hindi po ba puro korupsyon? Di umano, at isang damukal na pagkakabaon sa utang. Hindi po ba? Napakagagaling. Nakakalungkot, mga kabayan, na malaman natin na ganito. Ang nagsasakripisyo po, dahil sa nakabalik po, talagang history po pala talaga, mga kabayan. Nasa dugo pala nila yata. Yung pagiging gahaman sa kapangyarihan. Bakit ko po nasabi? History Yung tatay niya, kung hindi lang po napalayas, hindi pa bibitiw sa kapangyarihan, di po ba kinuha lang, dinampot? Di po ba? Dahil ayaw bumaba sa kapangyarihan.
mahigit 20 taon sa pagiging greedy yata at swapang yung kanyang tatay. Ngayon po, nakikita po natin ngayon ang style nung tatay yata niya sa pagiging greedy, swapang sa kapangyarihan. Bakit ko po nasabi? Yung Vice President na susunod na presidente ng bansa, na alam din po nila sa sarili nila kung gaano kagaling at minamahal ng mga Pilipino yan, majority. Ano po ginagawa? Pilit po nilang pinababagsak. Hindi po ba? Impeachment. At yung pinakamagaling na presidente sa ating bansa, pinatapon. Hindi po ba? Nakita nyo po yung pattern. Nakita po, parang nauulit po ngayon. At grabe po sila kumontrol ngayon. Para po tayong nasa martial law din, di umano. Di po ba? Silent martial law yata tayo ngayon, di umano. Kontrolado po lahat. Pati media, pati yata ang lahat yata ng departamento ng gobyerno, pati judicial. Di po ba? Nakontrol na yata. Ombudsman, hindi kaya? Di po ba? At lahat ng ahensya ng gobyerno, pati institusyon ng Kamara at Senado, nakontrol na rin yata nila. Di po ba? Hindi po ba silent martial law tawag dito, mga kabayan? Yan po mga kabayan, nakakalungkot po ang nangyayari. At sana po, kung makonsensya naman po ang ICC. At sa tingin ko naman po mga tambay, nagkakaproblema po ang ICC. Pagka po yan ay hindi po nila kinatigan ang interim release o pansamantalang paglaya ng ating dating Pangulong Duterte, ay talagang mapakarami pong problema darating sa kanila, mga kababayan. Dahil alam po sa buong mundo, alam po sa buong mundo ang ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte. Technology na po tayo ngayon. Computer na po ngayon. Madali po ngayon makita ang mga impormasyon sa bawat bansa. Nakita ng buong mundo na ang ginawa nilang kidnapping dyan, di umano, mga kabayan. At nakita rin nila ang ginawa ng ICC na pagtanggap dyan. Walang proseso ng batas sa Pilipinas. Hindi po ba? At nagkakaproblema rin po ang ICC. Di po ba? Lalong-lalo po sa Amerika. Hindi po ba? Napakarami na pong pinataw dyan na parusa at nagkakaproblema rin po ang mga karamihang prosecutor dyan. Yung isa po yata ay sangkot pa sa rape. Mga tambay, ibang klase, mga kabayan. Muli po, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ingat po mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po. Shoutout po, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, Arper Villacorta, si Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Ingat po, maingatan po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po mga kabayan, yung lagi ko pong pinapakiusap at hiling na pagsama-samahan po natin na tayo po ay manalangin at isama po natin sa ating mga dasal ang pag-iingat po sa Pamilya Duterte, sa Vice President, syempre po, at lalong-lalo po sa ating dating Pangulong Duterte na talagang grabe po ang kanyang sakripisyo at talagang ang ginawa po ng gobyerno po nila, mga tambay. Sana po madugtungan pa po ang mahabang buhay, kalakasan po, makarecover po sana ng kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli po mga kababayan, thank you po. Magpapaalam po muna ang inyong katambay. Maraming salamat po. Sa muli po, ingat po tayo. Bye-bye.